May dalawang lalaking pumasok dito. Ang gagwapo nila. Saad ni Amari. Huwag kang lumingon, Marta. Kilalang kilala na kita eh. Dagdag nito. Subalit hindi nakinig si Marta at mabilis na lumingon para tingnan ang lalaking tinutukoy ni Amari. Kasalukuyan silang nasa coffee shop at ini-enjoy ang kape nila. Di naman gwapo. Komento ni Marta dahilan para mapangiwi ang isang kaibigan niyang si Chelsea. Alam mo, noon ko pa napapansin na hindi ka nagagwapuhan sa mga lalaking gwapo para sa amin. Tibo ka ba, Marta? Tanong ni Chelsea sa kanya. Hindi makapaniwalang tumingin si Marta sa kanyang kaibigan sabay kunot ng kanyang noo. Excuse me, Chelsea. 10 taon na tayo magkaibigan tapos tatanungin mo ko niyan? Sayang naman ang kagandahan ko, no? Ang maputi at makinis kong balat. Ang kissable lips ko. Ang makapal kong kilay at kurbadong eyelashes. Isawa mo pa ang dimple ko sa magkabilang pisngi. Pero hindi ko naman ginajudge ang mga tibuwa. Pero kasi, subjective naman ang beauty, sis. Sabay namang napatawa sina Chelsea at Amari habang nakatingin sa kanya, dahilan para mapasimangot siya. Hindi talaga maikakailan ikaw ang champion ng public speaking at extemporaneous speaking simula ng elementary hanggang college, no? Ang dami mo kasing sinasabi. Binibiro ka lang naman ni Chelsea. Umirap siya sa kanyang mga kaibigan, tsaka niya ininom ang kanyang iced Americano. O siya nga pala, punta tayo sa bar mamayang gabi? Aya pa ni Chelsea habang nakatingin ito sa kanya. Pas na ako dyan, mabait na ako. Kalmadong sagot ni Marta. Bago pa lang ako sa trabaho bilang event assistant. Kaya kailangan kong magtrabaho ng mabuti at magdoble kayod para ma-impress ko ang senior ko. Ano ba naman yung si Marta? Ang KJ? Killjoy ba yun te o Killer Joy? Bulyaw ni Amari. Ewan ko sa inyong dalawa. Basta hindi na ako magbabar at iinom. Maging mabuting tao naman kayo. Okay ba? Sabay siyang tinapunan ng tissue ng kanyang mga kaibigan kaya umirap siya sa mga ito. Teka, saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa GS Gathering Kilala to dahil nagkikater to ng mga high-profile gatherings. Big time, kaya kailangan kong pag-igihan ng trabaho ko. Nakita ni Marta na nag-aayos ng upo si Amari sa tapat niya. Diba, si Gemini Salcedo ang CEO ng kumpanyang yan? Kaya nga GST. Pabarang sagot naman ni Marta sa kaibigan. Che, pero balita ako, stricto at cold na tao si Gemini. Walang kang makausap sa kanya dahil sa kanyang nakakatakot na aura. Nakita mo na ba siya, Marta? Hindi pa eh. Sa picture lang. Pero bahala na si Batman. Trabaho lang naman ang gusto ko at hindi si Sir. Natatawag sagot niya rito. Hindi nagtagal ay umuwi na rin si Marta at sa inuupahang apartment. Si Marta Jimenez, 26 na taong gulang, ay mag-isang naninirahan sa inuupahan niyang apartment. Siya ay nagtatrabaho bilang isang event assistant sa GS Gatherings. Kilala si Marta sa pagiging masiyahin, mabait, at passionate na babae, lalo na sa trabaho. Kaya naman maraming nagkakagusto sa kanya. Bukas ng gabi gaganapin ang corporate party ng Ceres Incorporated. Alam ko matagawa kong trabaho ko ng mabuti. Hindi ba, Nay? Tanong ni Marta sa litrato ng kanyang ina na nakadikit sa salamin. Nanamayapa na 5 taon na ang lumipas. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Marta sa venue. Kailangan niyang i-check ang lugar, ang catering, at ang iba pang dapat gawin niya bilang isang event assistant. Marta, ang aga mo atang nagpunta rito. Bungad ni Cheska, senior niya. Yes po, Ma'am Cheska. Para ma-double check ko po kung tama po yung setup dito. Maging yung mga designs, catering at ang sound system po. Mabuti naman kung ganon. Nakikita ko naman sa'yo na magaling ka sa trabaho. Impress me later, okay? Makakasiguro po kayo. Sagot niya at gumiti dito. Ipinagpatuloy ni Marta ang pag-check niya hanggang sa naging pulido at maayos ng lahat. Umuwi muna siya saglit para maligo ulit dahil ayaw niyang magmukhang haggard at amoy pawi sa party mamaya. Nang mag-6 ng gabi ay nagsimula ng party. Naging maganda ang paunang program ng party hanggang sa kumain na ang mga bisita. Habang nagtitingin si Marta sa mga waiter, ay kumunot ang kanyang noo dahil walang nagsiserve ng alak. Nasaan ang magsiserve ng alak sa mga bisita? Tanong niya sa isang waiter.
Ma'am, nasa CR po si Michael. Kanina pa po kasing sumasakit yung tiyan niya eh. At hindi na nakaya kaya nagpunta na po siya sa banyo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Frustrated na tanong niya. Pasensya na po ma'am. Nakakalimutan ko na rin po kasi nagsimula na po kasi kagad yung program na nagpunta siya sa banyo. At hanggang ngayon di pa rin siya bumabalik eh. Kanina pa nga utot ng utot yun at ang baho pa ma'am. Mabuti na lang pala't nagpunta siya sa banyo. Dahil baka magsilabasan pang mga bisita kapag naamoy ang mabahong utot niya. Tumango ang waiter sa kanya sabay kamot sa ulo. Nagsorry ulit ito sa kanya at pinaalis na para mag-serve ng pagkain. Hindi ko kailangang isipin ng problema. Solusyon ang kailangan ko. Saad pa niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang hair tie mula sa bulsa ng kanyang suot na itim na trousers at mabilis na tinali ang buhok bilang isang bun. Nang matapos, ay kinuha niya ang tray na naglalaman ng mga alak tsaka siya nagpunta isa-isa sa mga lalaking bisita. Maingat siyang naglakad dahil isang pagkakamali lamang alam na niya ang mangyayari. Dahan-dahan lang Martha, paalala niya sa sarili. Subalit, ang kinatatakutan ni Martha ay nangyari. Nahabangga siya ng isang lalaki nang may naapakan siyang sa sahig at nadulas siya. Natapon lahat ng alak sa suot nitong suit at nang iangat ni Martha ang kanyang tingin, halos nanlaki ang mga mata niya nang makita si Gemini Salcedo. Maganda ang hubog ng muka, makinis at ni isang balbas ay wala kang makikita sa muka. Mapupungay ang mga mata nitong kulay brown, habang makakapal naman ang mga kilay at pilik mata nitong kurbadong-kurbado rin. Malinis rin ang gupit nito na bagay sa kanyang muka. Isama mo pa ang matangos nitong ilong, umiigting na panga at mabangong pabango niya. Si Sir Gemini, ang boss ko, ang CEO ng kumpanya pinagtatrabahuhan ko. Wika niya sa isipan habang nakatingin sa binatang nasa harapan niya. Kaagad napapikit si Martha at gustong magpalaman sa lupa dahil sa hiya. Nang imulat niyang mga mata, ay nakatingin ang mga bisita sa kanya. Sa kanilang dalawa ni Gemini. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil kilala ang boss niya sa pagiging strikto at cold sa lahat ng empleyado nito. Mabilis na kinuha ni Martha ang panyong nasa bulsa niya at pinunasan ang dibdib ng suit ni Gemini. I'm sorry po, sir. Sambit niya habang ipinagpapatuloy ang pagpupuna sa dibdib nito. Akala niya ay magagalit ito. Subalit labis na lang ang pagtataka niya nang ngumiti ito sa kanya. Ngumingiti ba siya sa akin? Hindi naman siya baliw, di ba? Natapunan ko lang naman ang mamahaling suit niya ng alak. Tapos ngayon, ngumiti siya? Anya sa isipan. Nagulat siya nang lumapit si Gemini sa tenga niya kaya bumilis ulit ang tibok ng kanyang puso. Naistatwa pa siya nang bumulong ito sa kanya. Pwede ka mag-sorry sa ibang paraan. Sensual na bulong nito. Napahawak si Martha sa kanyang pisngi nang maramdaman niyang umiinit ito at saka siya napalunok sa kanyang laway. Hindi niya alam kung nagbibiro lang ba ang boss niya o seryoso ito sa sinabi sa kanya. Bigla na lang napabahing si Martha nang humarap si Gemini sa kanya, dahilan para manlaki ang mga mata niya. Tumalsik rin kasi ang laway niya dito, sa mismong labi pa nito. Sir, sorry talaga. Saad niya, ibinigay niya ang kanyang panyo kay Gemini, tsaka siya mabilis na umalis ng hall para magpunta sa banyo. Hingal na hingal siya dahil mabilis ang pagtakbo niya at ngayon ay kasalukuyan siya nakaharap sa malaking salamin ng banyo. Anong nangyari kanina? Patay. Ito na bang katapusan ko? Ng trabaho ko. Kakasimula ako pa lang eh. At saka sino kayo naghagis ng bagay sa sahig dahilan para madulas ako at mabangga kay Sir Gemini? Inis sa tanong niya sa sarili. Gusto ko na lang talaga magpalamon sa lupa. Lord, sapat na po yung natapunan ko siya ng alak eh. Pero bumahing pa ako, tumalsik palawi ko sa labi niya. Bakit bang malas ko ngayong gabi? Tinignan ni Martha ang oras sa kanyang cellphone. Malapit nang matapos ang party. Dito muna ako hanggang sa umalis ng mga bisita. Sambit niya. Nang malamang natapos na ang party ay kaagad nagpunta si Martha sa hall. Ma'am Cheska, I'm sorry po. Hindi ko po sinasadya yung nangyari kanina. Martha, okay lang. Ang totoo ay hindi ko rin nakita kung anong nangyari. Dahil nagpunta ako sa baba pero base sa nalaman ko, natapunan mo ng alak si Sir Gemini?
Tumango siya at yumuko dito. Aksidenteng nangyari, Martha. Hindi mo kasalanan kung bakit may naghagis ng malaking bid sa sahig. Kaya mo naapakan at nadulas ka. At isa pa, nagsorry ka naman kay Sir Gemini, hindi ba? Wala sa wish lang tumango ulit si Martha sa senior niya. Nang matapos ay umuwi na siya sa kanyang apartment at doon ibinagsak ang kanyang katawan sa kama. Mag-aal sa balutan na ba ako bukas? Dahil alam ko sasasantahin ako ni Sir sa nagawa ko kanina. Sinubukang matulog ni Martha, subalit hindi niya maalis sa isip niya ang sinabi ni Gemini sa kanya kanina. Pwede ka mag-sorry sa ibang paraan. Paulit niya sa sinabi ng boss niya. Anong gusto ni Sir? Mag-sorry ako sa ibang paraan? Anong... Hindi ko gagamitin ang katawan ko, no? Nahihibang na ba ako? Mababaliw na ata ako sa sinabi ni Sir eh. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin siya dahil sa pagod. Kinabukasan, nang magpunta siya sa office ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makitang si Cheska na lumapit sa kanya. Good morning po, Ma'am Cheska. Good morning din, Martha. Pinapupunta ka ni Sir Gemini sa office niya. Napakurap si Martha. Po? Seryoso po ba kayo? Asin ako talaga? Martha Jimenez? Tanong niya dito at tumango naman si Cheska. Actually, kanina ka pang ang hinahanap ni Sir Gemini. Kaya mas mabuting magpunta ka na sa office niya. Ma'am Cheska, hindi pa naman ako mamamatay, di ba? Pero kapag ito na yung huling pagkikita nating dalawa, dahil alam kong hindi ako makakalabas ng buhay, gusto ko lang pong sabihin na thankful po ako sa lahat ng pinagdaanan natin sa trabaho, ma'am. Masaya po kung ikaw ang naging senior ko dahil marami po akong natutunan sa inyo. Bahagyang napatawa si Cheska sa kanya. Ano ka ba? Para ka namang papatayin ni Sir Gemini sa office niya. Walang gagawing masama si Sir sa'yo. Hindi mo lang alam, ma'am. Bulong niya. Kakausapin ka lang siguro ni Sir tungkol sa nangyari kagabi. Hindi na nagsalita pa si Martha dahil wala na rin siyang masabi dahil sa kaba. Habang papunta siya sa opisina ni Gemini, ay hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Paano kapag tatanggalin na talaga ako ni Sir Gemini sa trabaho? Saan ako pupulutin? Gusto ko na lang maging hotdog kapag nangyari yun. Huminga siya ng malalim nang makarating siya sa labas ng opisina ni Gemini. Tsaka siya kumatok ng 3 beses at pinihit ang doorknob. Nang buksan niya ang pinto, ay nagulat siya nang makitang nakatayo na pala si Gemini sa harap ng pinto at diretsyong nakatingin sa kanya. Ay, tuko! Ito na ba si kamatayan? Si Sir Gemini pala. Good morning po, Sir Gemini. Aalis po ba kayo? Mamaya na lang po ako Get inside, Jimenez. Malamig na utos nito sa kanya. Sabay na tumindig ang kanyang balahibo sa braso, tsaka siya pumasok sa opisina nito. Hindi pa rin tinanggal ni Gemini ang tingin nito sa kanya, dahilan para maupo siya at umiwas ng tingin dito. Sir, baka para naman akong matutunaw sa mga tingin mo. Pwede po bang wag naman po yung ganyang titig? Wala sa wisyong saan niya. Pumikit pa siya pagkatapos, subalit nagtaka siya kung bakit narinig niyang natawa ang boss niya. Nang imulat niyang kanyang mga mata, ay malapit na ang mukha nito sa mukha niya. Hindi siya nakagalaw at sa halip ay tinitigan niya ng diretsyo ang mga mata nito. Nanlambot naman ang mga tuhod niya nang biglang pindutin nito ang ilong niya, tsaka ito naglakad na punta sa mesa at upuan nito. Sir, gusto ko lang pong humingi ng pasensya sa inyo dahil sa nangyari kagabi. Hindi ko po sinasadyang madulas po ako at aksidenteng natapon ng alak sa suit niyo. Maiintindihan ko po kung sisasantahin niyo po ako sa trabaho ko, pero umihingi po talaga ako ng dispensya sa inyo. Ang dami talagang sinasabi ng mga babae, no? Palibasa kasi, 2 bibig nila. Napalunok si Martha sa kanyang laway. Po? Wala pa nga akong sinasabi, pero tingnan mo. Marami ka nang sinabi. Sir, humingi na nga ako ng pasensya tungkol sa nangyari kahapon. Nasabi mo na naman yan kahapon, Jimenez. It's enough for me. Kahit paano ay nakahinga ng maluwag si Martha. Pero, bakit niyo po ako pinatawag dito sa opisina ninyo? Tungkol po ba ito sa sinabi niyo kagabi sa akin?
na pwede ako mag-sorry sa ibang paraan. Nag-smirk si Gemini sa kanya dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. Bakit? Gusto mo ba? Pilyong tanong ni Gemini. Sir, no way. Hindi ko gagamitin ang katawan ko sa sinabi mo. Kaagad namang napatawa si Gemini na ikinagulat ni Martha. Hindi ko alam na tumatawa pala siya. Hindi sa halata sa mukha niyang strikto at mas malamig pa sa yelo. Anya sa sarili. Starting today, ikaw na magiging personal assistant ko. Casual ngunit maotoridad na deklara ni Gemini sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Martha at tiningnan ito. Personal assistant niyo po? Paano na pong trabaho ko, sir? Huwag niyo naman po akong pahirapan. May sinabi ba akong papahirapan kita? Huwag kang advance, Jimenez. Napakagat si Martha sa kanyang labi. Gusto sana niyang tanggihan ang sinabi nito, subalit naisip niya nga baka kapalit ito sa nagawa niya kagabi. Sir, ngayon talaga? Agad-agad? Hindi ko pa nga alam ang schedule niyo eh. Hindi ko alam kung anong gagawin. Siguro ngayon, samahan mo na lang ako dito sa opisina. Diretsyong sagot ni Gemini. Po, dito talaga? Wala bang table sa labas? Doon na lang po ako. Tumayo si Gemini mula sa pagkakaupo, tsaka ito lumapit kay Martha na nakaupo sa harap ng mesa. Yumuko ito at tsaka hinarap siya. Sagutin mo nga ako, Jimenez. Natatakot ka ba sa akin? Napalunok si Martha sa kanyang laway. Sino naman pong hindi matatakot sa inyo, sir? Sobrang stricto ninyo. Hindi nga po kayo ngumingiti sa mga empleyado ninyo. At wala ni isa nang tatakang kumausap sa inyo. Mabilis na sagot ni Martha. Doon lang niya napagtanto na walang preno ang bibig niya, kaya napapikit siya. Kaya nga, pero mabuti na lang at kasama na kita ngayon. Diretsyong napatingin si Martha sa kanyang boss, tsaka kumunot ang noo niya. Bakit sa lahat ng tao? Ako pa. Hindi makapaniwalang wika ni Martha sa sarili. Sir, sabihin niyo na lang po ako kung may kailangan po kayo. Umiwas rin ang tingin si Martha sa kaharap dahil mas lalo pa nitong inilapit ang mukha nito sa kanya. Gusto ko ng coffee. Timplahan mo nga ako. Aalis na sana si Martha subalit hindi umalis si Gemini sa harap niya. Pero sir, anong sinabi niyo kanina? Anong dalawang bibig ang sinasabi niyo po? Isa lang naman po ang bibig ko eh. Inosenteng sambit ni Martha sa boss niya. Hindi mo ba alam na dalawang bibig ng mga babae? Sa itaas at sa ibaba. Sensual na sagot nito sa kanya dahilan para tumindig ang balahibo niya. Mabilis na nakatayo si Martha sa kanyang kinauupuan tsaka siya lumayo kay Gemini. Sir naman, bakit yun ang sinasabi mo? Kayo nga dalawang ulo eh. Inis na sagot niya tsaka lumabas sa opisina nito. Kabadong-kabadong nagpunta si Martha sa break room at doon niya nakita si Cheska. Ma'am Cheska, tulungan mo ako. Ano nangyari sa'yo? Kamusta? Nakangiting tanong nito sa kanya. Ginawa po akong personal assistant ni Sir Ma'am. Oh, bakit parang naiiyak ka pa ata? Kasi, paano na po kayo? Martha, kahapon pa lang alam ko na ang tungkol sa pagkuha ni Sir Gemini sa'yo bilang personal assistant niya. Alam mo namang hindi ako tumututol lalo na't pagdating sa boss at CEO natin. At saka, may tiwala naman ako sa'yo dahil magaling ka. Kaya mo yan. Napayakap tuloy si Martha sa kanyang senior habang ito naman ay hinihimas ang likuran niya. Nagpaalam na rin si Cheska sa kanya na mauuna na, kaya naman mag-isa na ulit siya sa break room. Kinuha niya ang isang tasang may print na boss at sinalina ng kape. Wala sa wisyong nilagyan niya iyon ng asukal at nang matapos ay kaagad siya nagpunta ulit sa opisina ni Gemini. Ito na pong kape niyo, sir. Saad pa niya habang si Gemini naman ay aligaga sa pagtatype sa computer. Inilapag niya ang tray, tsaka kinuha ang tasa mula dito at inilagay sa mesa ng boss niya. Kinuha naman iyon ni Gemini at hinipan pa ng mainit na kape at hinigop. Subalit biglang nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Anong nilagay mo dito? Bakit sobrang tamis nito? Asukal po, sir. Ito naman hindi alam.
Tikman mo. Utos ni Gemini sa kanya, kaya naman kinuha niya ang tas at uminom ng kaunti sa kape. Halos maisukan niya ang kanyang ininom dahil sa nalasahan niya. Asukal ba talagang nilagay mo? O betsin? Nanlaki ang mga mata ni Marta sa narinig. Hindi ko po alam. Asukal naman ang nandun, sir eh. Bakit magkakaroon ng vetchin sa break room? Gumagamit pala kayo ng MSG. Napahilot si Gemini sa sentido nito habang si Marta naman ay nababalisa. Sir, sorry na po. Hindi ko naman po kasi alam na may vetchin pala dito eh. Malay ko po ba? Hindi naman po kasi ako nagkakape sa break room po eh. Mahinahong wika ni Marta. Habang pabalik siya sa break room dala ang kapeng tinimpla niya kanina, ay nakasalubong niya si Shara, empleyado ng kumpanya at kilala ito sa pagiging nerd. Nakasuot ito ng makapal na salamin at manang na outfit. Hi Shara, magandang umaga. Bati pa niya dito at ngumiti naman ito sa kanya. Good morning Marta. Kape pa yan? Pwede bang sa akin na yan? Napakurap si Marta. Magsasalita na sana siya, subalit bigla na lang kinuha ni Shara ang tasa mula sa kamay niya. Thank you dito Marta. Wika pa nito at umalis na. Hindi na lang nagsalita pa si Marta, subalit napakamot siya sa kanyang ulo. Sorry in advance, Shara. Anya. Nang makarating sa break room ay napakunot ang kanyang noo dahil naging 3 na ang container na nasa tabi ng coffee maker. Naglalaman ito ng puting bagay. Asin, asukal at vetchin pala tong 3 to. Imposible namang tawas ang isa dahil ewan ko na lang kung sino maglalagay ng tawas dito. Nilagyan niya ulit ang isang tasa na may boss rin ang print ng kape, tsaka niya inisa-isang tikman ang mga nasa maliit na container jar. Asin, betchin, asukal. Kumuha siya ng teaspoon tsaka niya nilagyan ng asukal ang kape. Pansamantala rin niyang iniwan iyon sa break room. At nang makarating siya ulit, ay dinikitan niya ito ng label. Ayan, para hindi maguluhan at magkamali ang iba dahil sa 3 to. Malawak pa ang ngiti niya nang pumasok siya sa opisina. Saka niya inilapag sa mesa ang tasa na may kape. Hindi nagsalita si Gemini at sa halip ay kaagad nitong ininom ang kape. Subalit, laking gulat na lang ni Marta nang ibuga iyon ng boss niya. Pinaglalaroan mo ba ako, Jimenez? Bakit ang halat nito? Gusto mo bang magkaroon ako ng sakit sa bato? Po, asukal na po yung inilagay ko sa kape mo kanina eh. Siguradong sigurado po ako. So sinasabi mo bang gumagawa ko ng kwento? Huminga ng malalim si Marta, tsaka niya mabilis na kinuha ang tasa at lumabas ng opisina. Itinapon niya ang kape sa lababo at hinugasan pa ang tasa bago salinan ulit ito ng kape na nasa coffee maker. Asukal na talaga to. Deklara pa niya at bumalik na ng opisina. Ito na po talaga. Ininom na iyon ni Gemini. Kabadong-kabado pa si Marta dahil baka magkamaling na naman siya. Subalit nang makita niyang napangiti ng konti ang boss niya, ay nakahinga rin siya ng maluwag. Itong kaping sinasabi ko, Jimenez, hindi yung may vetchin at talong hindi na may napakaraming asin. Sir, sorry naman po. Pero siguradong sigurado ako na asukal lang nilagay ko kanina. Jimenez, tumahimik ka na't maupo. May tablet dyan sa mesa. Tingnan mo mga schedules ko. Nang kunin at buksan ni Marta ang tablet, ay halos maduling siya dahil punong-puno ng schedule ang buong linggo ni Gemini. Kaya ko ba talaga to? Na maging personal assistant ni Sir Gemini? Tanong ni Marta sa sarili. Nagulat na lang siya nang biglang tumayo si Gemini dahilan para mapatayo rin siya. Sir, saan pa kayo pupunta? Wala naman po kayong schedule ngayong oras na to. Magbabanyo ako, Jimenez. Bakit? Sasamahan mo ba ako? Magsasorry ka na ba sa ibang paraan na gusto ko? Pil yung tanong ni Gemini sa kanya, kaya mabilis siyang napaiwas ng tingin dito. Nagtatanong lang naman po ako, sir. At isa pa, bakit ako sasama sa inyo? Pangalawa, pwede bang wag niyo na pong banggitin yung sinasabi niyo na mag-sorry sa ibang paraan? Iba po kasing naiisip ko eh. Napangisi si Gemini sa kanya, tsaka ito mabilis na lumabas ng opisina nito. Nakahinga naman ng maluwag si Marta nang tuluyan nang umalis ang boss niya. Hindi ko alam kung makakaya akong pakisamahan ni sir ng matagal.
Lalo na ngayong personal assistant niya ako. Maya-maya pa, ay nabigla na lang siya nang pumasok si Gemini sa opisina. Parang nakakita ng multo ah. Kulat ka. Hindi naman po, sir. Konti lang po. Maganda ka. Magla-lunch tayo. Kumunot ang noo ni Marta sa narinig. Kayo po? Gusto niyong samahan ko po kayo? Bakit? Ayaw mo ba, Jimenez? Akala ko, personal assistant ka. At ang personal assistant, always stick together with their boss. Napapikit si Marta saglit tsaka siya tumingin kay Gemini. Siyempre naman po. Masusunod po, Sir Gemini. Pero kukunin ko muna po ang bag ko. Di mo naman kailangan yun, Jimenez. Maghintay ka lang dito hanggat sabihin kong lalabas na tayo. Kuha mo. Wala sa isip na tumango si Marta sa kanyang boss habang ito naman ay nagpunta ulit sa mesa at nagsimulang tumingin sa computer. Kinuha ulit ni Marta ang tablet. Tsaka niya inisa-isang mine-memorize ang schedules ni Gemini. Ganito ba siya kabising tao dahil sobrang puno na ng schedule niya sa isang araw? Tanong niya sa isipan. Sumulyap rin siya sa kanyang boss na ngayon ay may tinitingnang mga papeles. Napatitig siya dito. May itsura naman si sir pero nakakatakot siya. Yung ekspresyon ng mukha niya, yung aura niya, yung kabuuan niya. Parang gusto kumain ng buhay na tao. Kaya walang nagtatangka ko mausap sa kanya. Pero ako, kaya ko makipag-usap sa kanya na para bang hindi ako natatakot. Na hindi ako nababahala. Bakit ba? Bulong niya sa sarili habang nakatingin pa rin kay Gemini. Ang hindi niya alam ay kanina pa palang tumatawag si Gemini sa kanya at kanina pa rin siya nito tinitingnan. Jimenez, nakikinig ka ba? Opo, sir. Ano naman ang sinabi ko kanina kung totoo nakikinig ka nga sa akin? Hindi nakasagot si Marta dahilan para mapangisi si Gemini. Nagsinungaling ka pa. Alam ko namang gwapo ko at na-overwhelm ka lang dahil nakasama mo ako sa isang silid. Pero wag mo naman ipahalata. Palihim na napamura si Marta sa narinig niya. Hindi ko alam na may pagkahangin naman pala tong si sir. Bulong niya sa sarili. Sir, pakiramdam ko po nagugutom na po kayo. Kung ano-ano na kasing sinasabi niyo eh. Gusto niyo na po bang mag-lunch? Napangisi naman si Gemini sa kanya kaya nagtaka siya. Hindi siya sinagot nito at sa halip ay tumayo na ito at inayos ang suot nitong suit. Saan mo gustong kumain? Biglang tanong ni Gemini sa kanya na siyang ipinagtataka niya. Kahit saan po, sir. Hindi naman po ako mapili sa pagkain. Tumango si Gemini at nagsimulang maglakad. Habang naglalakad, ay bumabati ang mga empleyado sa boss niya. Subalit hindi man lang nito pinapansin o binabati man lang pabalik. Bakit ganun siya sa kanila? Pero sa akin nangaasar at pilyo pa. At numingiti pa siya tumatawa. Usaw ni Marta sa isipan. Nang makalabas sila sa kumpanya, ay nagulat naman si Marta nang pagbuksan siya ng pinto ng kotse ni Gemini. Sir, hindi niyo naman po kailangan pagbuksan ako ng pinto sa sarili niyo pong kotse. Saad pa niya dito. Nagulat naman siya nang bigla na lang sinarado ulit ni Gemini ang pinto ng kotse. Ay, ang bilis niyo naman pong kausap. Dagdag pa niya, tsaka kabado ngumisi. Hindi nagsalita si Gemini, kaya naman mabilis siyang pumasok sa backseat. Nang tumingin siya sa rear mirror, halos lumuwa ang kanyang kaluluwa nang makitang matalim na nakatingin si Gemini sa kanya. Mamamatay na ata ako dito sa loob ng kotse. Sir, may problema po ba? Baka dyan ka sa likod umupo. Nagmukha pa akong driver mo. Lumipat ka dito sa harap. Mabilis na nakalabas si Marta sa kotse, saka siya pumasok sa passenger seat. Ayos na po ba, sir? Baka gusto niyong ako na lang po magmaneho ng kotse. Alam mo ba kung paano? Hindi po, pero pwede ko namang subukan ngayon kung gusto niyong mamatay. Napalunok si Gemini sa kanyang laway. Wag na. Mahal ko ang buhay ko. Sayang naman ang magandang lahi ko. Napatawa naman si Marta dahil parang ayaw nga nitong mamatay pa at hindi ito sang-ayon sa suwestyon niya. Mabilis lang ang biyahe nila at namangha siya nang huminto ang kotse sa isang Japanese restaurant. Ay wow, ganito palang treat mo, sir. Yung sa akin kasi, sa karinderya at kanto-kanto lang eh.
Napailing na lang si Gemini at agad na pumasok sa restaurant. Mabilis naman siyang sumunod dito hanggang sa napaupo na sila sa isang mesa. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Gemini sa kanya habang siya naman ay aligaga sa pagtingin ng mga pagkain sa menu. Sir, ikaw na lang pong bahala. Hindi kasi ako pamilyar sa mga Japanese cuisine. Sushi at sashimi lang po yung alam ko. Ay, meron naman palang pork tonkatsu. Ito na lang po. Saad pa niya at tinuro ang order nito sa waiter. Nang makuha ng waiter ang lahat ng order nila, ay umalis muna ito. Sir, libre naman to, di ba? Ikaw kasi nagaya eh. At isa pa, wala akong dalang pera. Zero balance ako. Kaya nga sinama kita dahil alam kong wala kang dalang pera. Ayos lang naman sa'yo na maghugas ka ng sandamakmak na plato dito, no? Nanlaki ang mata ni Marta dahil sa narinig. Sir, hindi po magandang biro yan ah. Bahala kayo. Babalik na lang ako sa kumpanya at doon na lang ako kakain sa labas. Makakautang pa ako ng ulam. Saad pa niya at naglakad sa harap ni Gemini. Ngunit, nagulat na lang siya nang bigla nitong hinawakan ang pulsuhan niya at napaupo pa siya sa mga hita ng boss niya. Hindi alam ni Marta kung bakit sa oras na mga yon ay tila bumibilis ang kabog ng kanyang puso habang nakatingin sa mga mata ng kanyang boss. Parang sasabog ang kanyang dibdib habang pinagmamasdan ito. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang tinulak ni Gemini dahilan para mapaupo siya sa sahig. Aray! Daing pa niya. Pinilit niyang tumayo habang hinahawakan ang kanyang pang-upo. Sir, ang sakit nun ah. Ang harsh mo naman. Saway pa niya dito. Ikaw kasi, binibiro lang naman kita. Eh di sana, sinabi mo kanina nagbibiro ka lang. Alam mo namang seryoso akong tao eh. Tapos pinigilan mo pa ako at tinawakan ang pulsungan ko. Napaupo pa tuloy ako sa hita mo. Nahihiyang saad ni Marta, tsaka siya dahan-dahang umupo ulit sa tapat ni Gemini. Wala ka namang naramdaman nung naupo ka sa hita ko, di ba? Naiilang naman siyang tumingin dito at hindi alam kung anong tinutukoy nito. Anong naramdaman po, sir? Something hard. Bigla na lang napaubo si Marta kahit wala naman talaga siyang ubo matapos marinig ang tinanong ni Gemini sa kanya. Salamat, Lord. Saad niya nang makitang dumating niya ang waiter. Dala-dala ang kanilang mga orders. Bago pa man kumain ay nagdasal nang muna siya, kaya naman imbis na kainin ni Gemini ang sushing kinuha nito, ay nagdasal na rin ito. Sinubukang gamitin ni Marta ang chopsticks, subalit hindi siya marunong nito. Nang tingnan niya si Gemini, expert na expert itong gunagamit ang chopsticks habang kumakain rin ng tempura. Ano ba yan, sir? Wala po bang kutsara tinidor dito? May nakita ka ba? Pabara nitong tanong sa kanya. Tiningnan niya ang paligid. Lahat ng mga taong nandoon ay chopsticks lang ang gamit. Paano ko kakain nito? Hindi naman ako marunong mag-chopsticks eh. Saan niya sa isipan? Tumayo siya nang walang pasabi sa kanyang boss para magpunta sa banyo at maghugas ng kamay. Nang makabalik siya, ay kinamay niya ang pork tonkatsu at nagsimulang kumain. Ang sarap talaga kumain ng nakakamay. Wika niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Gemini habang nakatingin sa kanya. Jimenez, bakit ka nakakamay? Walang kubyerto, sir eh. Hindi ako marunong gumamit ng chopsticks. Tugon niya tapos kumain ulit. Kunin mo yung chopsticks mo. Utos nito sa kanya. Kinuha niya ang chopsticks at tumingin kay Gemini. Hawakan mo isang chopstick sa pagitan ng thumb at index finger mo na para bang humahawak ka ng lapis. Agad namang sinunod ni Marta ang sinabi ng kanyang boss. Tapos, ang isang chopstick naman ay hawakan mo sa pagitan ng middle finger at ring finger mo. Igalaw mong itaas na chopstick pataas at pababa. Parang spaghetti by sex bomb, sir? Kumunot naman ang noon ni Gemini habang nakatingin sa kanya. Anong spaghetti by sex bomb? Hindi mo pala alam, sir. Spaghetting pababa, spaghetting pataas. Pagbibiro pa niya, subalit walang naging reaksyon ang mukha ni Gemini. Sabi ko na nga, ayaw mo ng mga biro eh. Sorry naman po. Gamitin mong 2 chopsticks na parang isang tweezers para kumuha ng pagkain.
Pinakita pa ni Gemini sa kanya na ginagalaw nito ang chopsticks. Sinubukan rin ni Marta. Kumuha siya ng kanin, subalit naiinis siya dahil konti lang ang nakukuha niya. Nahihirapan rin siya sa pagkuha ng isang cut ng pork tonkatsu dahil makapal pa ang hiwa nito. Sir, kailangan ko talaga ng kubyertos. Hindi ako makakain ng maayos kapag siya... Natigilan si Marta nang subuan siya ng kanin ni Gemini. Napatulala pa siya habang umunguya. Dami mo kasing sinasabi. Matatahimik ka naman pala kapag sinubuan kita. Sana kanina ko pa ginawa to. Kumuha rin ng pork tonkatsu ni si Gemini mula sa plato niya at sinubuan ulit siya. Wala naman siyang nagawa kundi kainin iyon. Sir, tama na po. Saway pa niya dahil sunod-sunod na ang pagsubo ni Gemini ng pagkain sa kanya. Bakit? Busog ka na ba? Nakangising tanong nito. Magkakamay na lang ako, sir. Nakakahiya eh. Napangisi si Gemini sa kanya. Ngayon ka pa talaga nahiya. Malapit mo nang maubos ang pagkain mo. Umiling si Marta. Tsaka niya ipinagpatuloy ang pagkain gamit ang kamay niya. Ngumiti na lang si Gemini sa kanya kaya naman nakaramdam siya ng hiya. Let's go. Sambit nito nang matapos siya sa paghuhugas ng kamay niya. Kunot noong napatingin naman si Gemini sa kanya nang tumawa siya. Bakit ka tumatawa? Nag-joke ba ako? Sorry po sir. Pero sir... Ano? Naiiritang tanong ni Gemini. Ano po kasi... May... Paano ko ba ito sasabihin? Nagsasayang ka ng oras si Menes. May dried seaweed po sa ngipin niyo. Sagot niya at mahinang tumawa. Mabilis namang tumalikod si Gemini sa kanya at maya-maya pa ay humarap ito. Malapit sa kanyang muka. Ngayon, Jimenez, tingnan mo. Mayroon pa rin bang dried seaweed ang ngipin ko? Tanong nito. Napakagat siya sa kanyang labi at tumawa ulit. Meron pa rin po. Tumalikod ulit si Gemini sa kanya at nagsimulang maglakad palabas ng restaurant. Sumunod na rin siya dito at nang makapasok sila pareho sa kotse, ay nagsalita ang binata. Mayroon ring breadcrumbs ang ngipin mo. Di ko na sinabi. Napatikom si Marta sa kanyang bibig, tsaka niya tinangkang kunin ang nakasiksik na breadcrumbs sa ngipin niya gamit ang kanyang dila. Salamat po sa pagsabi, sir. Nakangiting tugon niya rito. Hindi ka na-offend? Bakit naman po ako ma-offend? Normal lang naman po yun para sa akin dahil simple po akong tao. Pero sa inyo po, na-offend ba kita? Siyempre, boss kita eh. Tapos sinabi ko pa sa inyo na... Quiet, Jimenez. Alam mong daldal mo talaga. Bakit hindi na lang kita gawing spokesperson ng kumpanya ko? Sir, wag naman. Gusto ko lang maging event assistant tapos ngayon. Unang araw ko pa lang ng biglang personal assistant mo tapos gusto mo pa akong gawing spokesperson? Grabing evolution ng trabaho ko ah. Hindi niya inaasahang ngumiti si Gemini sa sinabi niya. Nakakalito ka talaga sir no? Pero maraming salamat po sa libre niyo. Hindi na sumagot si Gemini sa kanya at sa halip ay mabilis na pinaharurot ang sasakyan nito pabalik sa kumpanya. Nang sumunod na araw ay hindi iyon naging madali para kay Marta bilang personal assistant ng CEO nila. Pero kahit papaano ay nakaka-adjust rin siya. At sa paglipas ng mga araw ay napapansin niyang ibang-iba si Gemini sa kanya. Isang araw habang nasa loob sila ng opisina ay bigla na lang siyang biniro nito. Jimenez, di ko mo nga bibig mo. Nag-aamoy patay na daga yung opisina eh. Napasimangot siya habang nakatingin sa boss niyang tumatawa pa. Baka nakakalimutan niyo sir ha, mas malapit ang bibig sa ilong mo. Baka bibig mong amoy patay na daga. Sagot pa niya dito dahilan para mapahinto si Gemini sa pagtawa. Kinakabahan siya nang lumapit si Gemini at lumuhod sa harap niya habang nakaupo siya sa sofa. Malapit na malapit ang mukha nila sa isa't isa. Kaya naman, hindi niya maiwasang mas kabahan pa. Lalo na't nakikita niyang nakatingin ang boss niya sa mga labi niya. Amoyin mo nga bibig ko. Kung amoy patay na daga ba, Jimenez? Tura ng kanyang boss, tsaka ito bumuga ng hangin galing sa bibig nito. Napapikit si Marta dahil amoy mint ang bibig ng kanyang boss. Napaiwas rin siya ng tingin dito nang ibukan niya ang mata niya. Ang bilis mo talaga maniwala sa mga biro ko. Nakangising wika ni Gemini sa kanya at tumayo na.
Gaya nga ng sabi ko, sir, seryoso akong tao. Sagot niya pero napangangulit siya nang makitang tinanggal ni Gemini ang 2 botones ng suot nitong polo. Nakanganga ka na naman. Baka pumasok ng langaw dyan sa bibig mo eh. Ay, may langaw pala dito, sir. Meaning ba nun, dugyot ka? Naku, kailangan mo lang ipaklining ulit ang opisina mo. Sagot pa niya habang tinitingnan na ang mga papeles na hawak niya kanina. Tumawa lang si Gemini sa kanya at hindi na niya ito kinausap pa. Nang mag-alas 11 ay nagpunta sila sa conference room dahil magkakaroon ito ng meeting. Ang seryoso talaga ni sir kapag harap ang mga empleyado niya. Kahit ako, hindi ako hihinga hanggat hindi ko siya nakikita ngumingiti. Mas nakakamatay pang aura niya eh. Saan niya sa isipan habang nasa kalagitnaan sila ng meeting. Sinabi ko naman sa inyo, na gawin nyo ng maayos sa mga trabaho nyo. Alam niyong kilalang kumpanya sa pagiging maganda ng mga serbisyo. Huwag niyo akong bigyan ng mga pipetsuging mga ideya. Galit na singhal ng Gemini sa mga empleyado nito. Wala ni isang nagtangkang magsalita at lahat ng mga tao sa loob ay nakayuko lang. Kaagad lumabas si Gemini nang sabihin niyang tapos na ang meeting. Kaya sinundan niya ito hanggang sa makapasok sila ng opisina nito. Ano susunod kong schedule, Jimenez? Mahinahong tanong nito sa kanya. Hindi niya mawari kung bakit bigla na lang nag-iba ang tono ng pananalita ni Gemini sa kanya. Kanina ay galit na galit ito, subalit ngayon ay naging mahinahon na. Mamayang gabi po, mayroon po kayong dinner meeting with Miss Sylvan? Nauutal na sagot niya dahilan para mapangisi si Gemini. Ano sa tingin mo, Jimenez? Pupunta ba ako sa dinner meeting ni Miss Silva? Bakit naman po hindi? Nandito naman po ito sa schedule ninyo. Well, personal matter yan. Hindi yan dinner meeting. It's a dinner date. Di dinner date with Miss Sylvan? Kaya niyo yan, sir. Hindi na. Cancel that meeting. Sabihin mo kay Miss Sylvan. Magsasalita pa sana siya subalit sinabihan siya ni Gemini na gawin na lang ang utos nito sa kanya. Wala siyang magawa kundi ang tawagan si Miss Silva at sabihin hindi matutuloy ang dinner date nito. Ngunit, napapikit na lang siya at inalayo ang kanyang cellphone nang sumigaw ang dalaga sa kabilang linya. Sir, hindi daw po papayag si Miss Sylvan. Kailangan daw na matuloy ang date niyo. Sambit niya sa boss subalit hindi siya pinansin nito. Sabi niya rin po na pupuntahan ka daw niya dito sa opisina mo. Hayaan mo na yun. Nang matapos ang duty ni Martha, ay sabay silang bumaba ni Gemini sa lobby. At gaya ng inaasahan, ay nagpunta si Alexa Sylvan sa kumpanya. Bakit hindi mo itutuloy ang dinner date natin, Gemini? Ang sabi ni Dad ay matutuloy yon. Inis na bugad nito sa boss niya. I have something to do, Sylvan. Ano? Importante ba yan kaysa sa dinner date natin? Magda-date kami ni Martha. Nakangiting sagot ni Gemini, tsaka tumingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Martha sa narinig. Ano magde-date kami? Hindi ah. Tugon naman niya dahilan para tingnan siya ng masama ni Alexa. Ma'am Alexa, hindi po talaga kami magde-date ni... Napahinto si Martha sa pagsasalita nang bigla na lang hawakan ni Gemini ang baywang niya. Umuusok na ang ilong ni Alexa habang nakatingin sa kanila. Pagsisisihan mo to, Gemini! Sigaw nito, tsaka umalis na ng tuluyan. Si Martha sa kabilang banda ay hindi alam kung bakit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lalo na nung mas lalong hinawakan ni Gemini ang kanyang baywang. Mabilis niyang itinulak ang kanyang boss habang ito naman ay napangisi. Sir, anong ginawa niyo kanina? Bakit ganun ka? Gulat na tanong niya rito. Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Nagtanong ka pa talaga, sir. Una, nagsinungaling ka kay Ma'am Alexa na magde-date tayo. Pangalawa, bigla mo nalang hinawakan ng baywang ko. Mali yun. Diretsyong tugon niya. Tumawa naman si Gemini at napatitig sa kanya. Hindi mo talaga maramdaman, no? Ang alin, sir? Wala. Umuwi ka na. O baka gusto mong ihatid pa kita. Hindi makapaniwalang tumingin si Martha sa kanyang boss. Anong meron sa iyo ngayon, sir, ha? Ikaw ba talaga yan?
Baka may sumanib na espiritu sa'yo Kailangan ko ng holy water. Napatawa ulit si Gemini sa inasta niya dahilan para kumunot ang noo niya. Good night, Martha. Sweet dreams. Tura ni Gemini tsaka ito umalis. Naramdaman na lang ni Martha na uminit ang kanyang magkabilang pisngi kaya hinawakan niya ito. Pangalawang beses na akong tinawag ni Sir sa pangalan ko. Hindi na Jimenez. Martha nang tawag niya sa akin. Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Nang makarating si Martha sa kanyang apartment, ay tuliro pa rin siya dahil hindi mawala sa kanyang isip ang nangyari kanina. Nung hawakan ni Gemini ang baywang niya, nung sinabi nito ang pangalan niya at may sweet dreams pang kasama. Ito na naman si Sir Ginugulo na naman ang isip ko. Naiinis na tura niya sa sarili. Nang sumunod na araw ay tila nag-iba na ang pakikitungo ni Gemini sa kanya. Kung sa iba ay seryoso ito, pero sa kanya, ngumingiti ito kapag sila lang dalawa. Malamig ito sa iba, pero mainit ang pakikitungo nito sa kanya. Basura to, Madrigal. Hindi ito ang gusto ko. Sigaw ni Gemini sa loob ng kanyang opisina habang nakayuko namang nakaharap si Shara dito. Tinapon ni Gemini ang mga papeles na ibinigay ni Shara. Tinulungan naman ni Martha ang dalaga sa pagpulot ng mga papel. Revise that. Huwag niyo akong gawing demonyo ngayong umaga. Sigaw ulit nito at tuluyan nang lumabas si Shara sa opisina. Tahimik lang si Martha na nakaupo sa sofa nang biglang nagtanong si Gemini sa kanya. Di ka ba nagugutom, Martha? Bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso, subalit hindi niya ito pinansin dahilan para mapatitig si Gemini sa kanya. Ano problema? Lumingon siya dito at bumuntong hininga. Alam mo, sir, hindi ko alam kung bakit ka ganyan. Ibang-iba ka sa akin at sa ibang mga empleyado mo. Ang lamig mo sa kanila. Ang init mo naman sa akin. I mean, ang pakikitungo, sir, Baka ibang iniisip nyo Sana naman po maging patas po kayo sa kanila. Hindi rin po tamang ginawa nyo kay Shara kanina. Nahihiya na po yun dahil nakasaksi po ako kung anong ginawa niya sa kanya kanina. Mahinahong saad ni Martha. Sorry. Napatingin ng diretso si Martha sa kanyang boss kahit nagulat siya sa pagsasorry nito. I'm sorry po, sir. Wala po akong karapatan na pagsabihan po kayo dahil isa lang po akong empleyado ninyo. Umiling si Gemini at ngumiti sa kanya. Magsasorry ka na ba sa ibang paraan? Pilyo nitong tanong sa kanya na para bang walang pakailam sa nangyari kanina at sa sinabi niya. Napabuga siya ng hangin dahil sa narinig. Ilang beses na ba itong binanggit ni Gemini sa kanya, subalit hindi niya ito pinapansin at hindi binibigyan ng mali siya. Ewan ko sa inyo, sir. Saway pa niya dito tsaka siya lumabas ng opisina nito para makahinga ng maluwag. Isang gabi, nang matapos ang kanilang meeting, ay bigla na lang nawala ng kuryente ang elevator na sinasakyan nila. Pinindot kaagad ni Martha ang alarm button at tinawagan rin ang intercom. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Martha sa kanyang boss nang buksan ang flashlight ng kanyang cellphone at itinapat iyon kay Gemini. Okay lang ako, Martha. Pero ang mata ko hindi. Huwag mo nga itapat ang flashlight sa akin. Mahina siyang napatawa at kaagad inilayo ang flashlight dito. Binigla na lang naupo si Gemini sa sahig, kaya naman sumunod rin siya. Pero nagulat siya nang hubarin nito ang suot nitong suit at inilagay sa mahita niya. Baka makita ko pang panty mo. Sambit nito dahilan para mapaubo siya. Sir naman, hindi naman ako bubukaka sa harap mo Tumawa naman si Gemini sa kanya kaya napakamot siya sa kanyang ulo. Sir, ayos ka lang ba talaga? Huwag po kayong mag-alala. Maghintay na lang po tayo rito. Martha, wala naman akong sinasabi. Nag-aalala lang po ako sa inyo. Tugon niya. Diretso namang nakatingin si Gemini sa kanya kaya napaiwas siya ng tingin. Ngunit, nang mapansin niyang naiinitan si Gemini, ay kaagad niya itong pinaypayan gamit ang folder na dala niya. Mabuti na lang at may dala akong folder, sir. Saad niya dito. Lumapit naman si Gemini sa kanya dahilan para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hinubad rin nito ang 3 botones ng polo nito. Ako na, Martha. Tura ni Gemini at tinangkang kunin ang folder na hawak niya.
Ako na po sir, baka mangalay pang kamay mo eh. Nakangiting sagot niya dito, kaya naman napangiti rin ng boss niya. Baka sabihin mo, hindi ako gentleman eh. Natatawang tugon ni Gemini. Ibinigay na lang niya ang folder, subalit nagulat siya nang punasan ni Gemini ang pawis niya sa noo. Sir, bakit mo naman ginawa yun? Pwede ko namang gawin yun sa sarili ko. Nahihiya pa siyang tumingin sa boss niyang malagkit ang titig sa kanya. Di punasan mo rin ang pawis ko para quits na tayo. Ginawa ni Marta ang sinabi ng boss niya. Pinunasan niya ang pawis nito sa may noo at kitang-kita niya kung paano nagulat ito sa ginawa niya. Napangiti na lang siya habang tinitingnan ang nagugulat niyang boss. Gulat ba kayo sir? Kala mo di ko gagawin? Natatawang tanong niya. Kapag hinalikan kita ngayon, hahalikan mo rin ba ako? Para quits na rin tayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Marta, lalo na't malapit na lang ang mukha niya sa boss niya. Gusto niyang lumayo at umiwas dito, subalit taksil ang katawan niya. Hindi siya makagalaw. Binibiro lang kita, Marta. Nakahinga naman ng maluwag si Marta habang si Gemini ay napatawa sa kanya. Pero gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Dahil pakiramdam ko, nagbago ko. Hindi naman po yun dahil sa akin, sir. Dahil po yun sa inyo. You influenced me, Marta. Aware na ako noon na napaka-intimidating ko. Na-istrikto ako. At malamig. Kaya walang nagtatangkang kausapin ako. Maliban na lang kung babati ang empleyado ko sa akin. Ngayon, unti-unti na ako nagiging bukas sa mga tao. Napangiti si Marta. Yan rin pong napansin ko sa inyo. At masaya po ako doon. Alam mo sir, hindi naman talaga masamang ngumiti eh. Sayang naman yung gwapong mukha niyo kung sisimangot lang kayo. O di kaya wala man lang reaksyon. Napatigil si Marta sa pagsasalita nang makita niyang malawak na malawak ang ngiti ng boss niya. Sinasabi mo bang gwapo ko? Nakagat niya ang kanyang labi tsaka siya huminga ng malalim. Hindi naman po nagsisinungaling sir. Patangu-tangu pa si Gemini habang nakatingin sa kanya kaya hindi niya maiwasang mahiya. Pero yun na nga po, ngumiti ka rin po sa mga empleyado mo. Bumati ka rin sa kanila kapag binabati ka. Hindi naman nakakaubos ng energy yun, di ba? Malawak pa rin ang ngiti ni Gemini sa kanya, dahilan para kagatin na naman niya ang kanyang labi. Alam mo, hindi rin ako nagsisisi na nagkamali ka sa akin. Na natapunan mo ako ng alak. Ang suit ko. Kasi tingnan mo ngayon. Nagkalapit tayo sa isa't isa. Ikaw ang nagturo sa akin na maging bukas sa iba. Bahagya namang napatawa si Marta. Maliit na bagay sir. Siyempre ako na to eh. Napatigil naman si Marta nang makitang papalapit na naman ang mukha ni Gemini sa mukha niya. Mayroon ka na bang first kiss, Marta? Po, bakit mo naman po natanong yan sir? Ang layo ng pinag-uusapan natin kanina eh. Kinakabahang sagot niya. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Wala pa po. Bigla na lang hinawakan ni Gemini ang kanyang batok at hahalikan na sana siya. Napapikit na siya, subalit bigla na lang bumalik ang kuryente at gumana na ang elevator. Mabilis siyang tumayo at umiwas ng tingin kay Gemini. Okay lang po kayo, sir, ma'am. Tanong ng technician sa kanila nang bumukas ang elevator. Pulang-pula ang mga pisngi ni Marta dahil sa nangyari kanina. Kaya hindi niya magawang sumagot. Okay lang po kami, kuya. Maraming salamat po. Sagot ni Gemini. Kaagad lumabas si Marta sa elevator at mabilis na naglakad. Ang hindi niya alam ay hinabol pala siya ni Gemini. Marta, saan ka pupunta? Sa banyo po, sir. Nauutal na sagot niya habang hindi tumitingin kay Gemini. Fire exit yan, Marta. Nasa kabilang restroom. Tumangulang si Marta at nagpunta sa kabilang daan para magpunta sa banyo. Nang makarating siya, ay nanlaki ang mga mata niya nang makita ang sarili sa salamin na parang isa siyang hinog na kamatis. Nakakainis. Bakit ako nag-expect na halikan talaga ako ni Sir Gemini? Nababaliw na ba ako? Bakit niya hinawakan ng batok ko? Tanong niya sa sarili. Subalit natigilan siya nang biglang lumabas si Shara sa isang cubicle. Shara, nandiyan ka pala.
Tumingin lang ng diretsyo si Shara sa kanya at hindi nagsalita. Okay ka lang ba, Shara? Tumango ito sa kanya at umalis kaagad. May problema ba siya? Sana maging okay siya. Pero ako, ewan talaga. Nang sumunod na araw ay tila naging okay lang si Gemini dahil palagi na itong ngumingiti sa kanyang mga empleyado. Subalit si Martha sa kabilang banda ay hindi alam kung bakit naiilang siya sa tuwing silang dalawa lamang ni Gemini ang magkasama. Okay ka lang ba, Martha? Opo sir, okay lang po ako. Sagot niya at itinoon ang pansin sa tablet. Pwede bang ibigay mo muna tong mga papeles kay Cynthia? Habang ito naman ay ipashred mo. Tumango lang si Martha dito. Kinuha niya ang papeles at lumabas. Subalit bigla na lang siyang naiihi at saktong nakita niya si Shara. Shara, pwedeng pasuyo saglit? Pwede bang ibigay mo to kay Miss Cynthia tapos ito naman ay ishred mo? Utos ni Sir Gemini pero naiihi na kasi ako eh. Sige. Nakangiting sagot ni Shara sa kanya. Nagpasalamat pa siya dito bago tuluyang magpunta sa banyo. Nang matapos ay nagpunta siya sa opisina. Tumawag si Cynthia sa akin. Bakit yung papeles na pinashred ko ang binigay mo sa kanya? Ano kasi? Magpahinga ka na lang muna dyan. Mahinahong utos ni Gemini sa kanya. Hindi na siya umagal dito. Humiga siya sa sofa at natulog. Matapos ng ilang oras ay nagising siya at saktong may meeting si Gemini. Gabi na iyon, subalit masiglang-masigla pa rin ang boss niyang magtrabaho. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang nawala ng balanse. Martha! Mabilis siyang inalalayan ni Gemini at nang hawakan ito ang noon niya ay mataas ang lagnat niya. Pailagnat ka. Sinasabi ko na nga ba masamang pakiramdam mo eh. Binuhat siya ni Gemini patungo sa parking lot. Sir, ang meeting mo. Nangihinang saad niya. Wala akong pakialam sa meeting. Dahan-dahan siyang isinakay ni Gemini sa kotse at sinuotan ng seatbelt. Mabilis na pinaharurot ni Gemini ang sasakyan sa kanyang kondo. Malapit lang sa kumpanya niya. Nang makarating sila, sa unit, ay maingat niyang inilapag si Martha sa kama. Nagpakulo muna siya ng tubig, kumuha ng planggana at isang bimpo. Sana sinabi mo sa akin na masama palang pakiramdam mo. Nag-aalalang tugon ni Gemini nang idampi niya ang bimpo sa noo ni Martha. Mahimbing lang ang tulog nito kaya hindi niya maiwasang mag-alala pa. Sana. Inalagaan kita kanina. Dahil na gusto kong gawin sa iyo, Martha. Nang matapos niyang punasan ay umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay ng dalaga. Sana maging okay ka na. Sana mawala ng lagnat mo. Saad ni Gemini at tuluyan na ring nakatulog dahil sa antok. Nang magising si Gemini kinabukasan, nagulat na lang siya nang makitang puno ng pagkain ang mesa ng kanyang dining table. Mabilis siyang tumayo at hinanap si Martha na nasa banyo pala at hinggilamos ng muka. Good morning! Nakangiting bati nito sa kanya. Ngunit sa halip na bumati pabalik, ay kaagad niyang idinampi ang kanyang kamay sa noon nito. Wala nang lagnat mo. Opo, salamat sa inyo dahil inalagaan niyo ako. Kaagad niyang niyakap si Martha habang hinihibas ang buhok nito. Mabuti na lang at gumaling ka. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may nangyaring masama sa'yo. Usal niya. Si Martha sa kabilang banda ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso. Habang hinihibas ni Gemini ang buhok niya, lalo nang maramdaman niyang hinalikan nito ang noo niya. Sir, kumain na po tayo. Saad pa niya, subalit hindi pa rin kumakala si Gemini sa pagkakayakap sa kanya. Just 1 minute. Hinayaan na lang ni Martha ang kanyang boss hanggang sa kumalas na ito sa kanya. Kaagad silang nagpunta sa hapag at pinagsaluhan ang pagkaing niluto niya. Ang dami naman ng niluto mo. Komento ni Gemini nang makita ang adobong manok, tortang talong, samot-saring prutas, pritong longganisa, itlog at iba pa sa hapag. Pasasalamat ko po yan sa pag-aalaga niyo sa akin kagabi. At sorry na rin po kasi hindi natuloy yung meeting niyo kagabi. Napangisi si Gemini sa kanya. Huwag po kayong misi sir. Tingnan niyo, hindi nga kayo nakapagbihis ng damit eh. Okay lang sa akin, Martha. Ang mahalaga, magaling ka na. Nagsimula na silang kumain at napuno ng tawanan ang buong hapag. Simula noon ay mas lalo silang naging komportable sa isa't isa. Isang gabi
ay nagpunta si Marta sa isang restaurant dahil iniutos iyon ni Gemini sa kanya. Bakit mag-isa lang ako dito? Hindi mamabenta ang restaurant na to sa mga tao. At isa pa, ang daming mga red roses at ang romantic ng ambience. Komento pa niya. Nakasuot si Marta ng isang pulang dress dahil iyon rin ang utos ni Gemini sa kanya. Maya-maya pa, ay nabigla na lang siya nang makita ang kanyang boss na may dalang malaking bouquet ng red roses. Sir, tumayo si Marta para lapitan ito. Ngunit, inilahad ni Gemini ang dala nito sa kanya. Para sa'yo. Kahit naguguluhan, ay kinuha ni Marta ang bulaklak. Pinaupo siya ni Gemini sa mesa at kaagad naman niya itong sinunod. Sir, ano pong ibig sabihin nito? Marta, may pagtatapat ako sa'yo. Siguro naman alam mo na rin. Pero gusto kong sabihin na mabilis ang kabog ng dibdib ni Marta habang nakatingin ng diretsyo kay Gemini. I like you, Marta. Malaking impluwensya mo sa akin. Kung bakit ako nagbago bilang mabuting tao at boss sa mga empleyado ko. Ikaw ang apoy na tumunaw sa malamig kong puso. Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong pumasok sa opisina. Na gusto kong magtrabaho pa. I like you, Marta. Dahil hindi ka natakot na kausapin ako. Nalapitan ako. Naharapin ang sinabi ko maging personal assistant ko. Hindi ko po alam ang sasabihin. It's okay, Marta. Sapat na sa akin na nasabi ko ang nararamdaman ko para sa'yo. At okay lang sa akin kung hindi tayo parehas ang nararamdaman. Tumingin ng diretsyo si Marta sa mga mata ni Gemini. Gusto rin po kita, Sir Gemini. Ang totoo, nahuhulog na rin ako sa inyo. Pero naisip ko na hindi tama. Dahil isa lang akong personal assistant mo. At kung kailangan kong isang tabi ang nararamdaman ko para sa trabaho, gagawin ko po. Hinawakan ni Gemini ang mga kamay niya na nanlalamig. Bahagya siyang kinilig nang hinawakan iyon ng mahigpit ni Gemini habang nakangiti ito sa kanya. Gusto mo rin ako? Pwede ba kitang ligawan? Kahit nahihiya ay tumango si Marta. Napatayo naman si Gemini at nagtatalon dahil sa tuwa. Napaka-OA. Para ka namang sinagot na sa reaksyon mo Komento pa niya tsaka sila parehas na natawa. Nagsimula na silang kumain at pagkatapos ay uminom rin sila ng wine. Maya-maya pa ay inilahad ni Gemini ang kamay nito sa kanya at malawak naman ang ngiti niyang tinanggap iyon. Namula ang mga pisngi ni Marta nang maramdamang nakahawak si Gemini sa magkabilang baywang niya. Pinulupot naman niya ang kanyang braso sa leeg ng boss niya. Mabagal lang ang kanilang pagsasayaw habang hindi pinuputol ang kanilang titig sa isa't isa. Grabe ka naman kung makatitig sa akin. Ang ganda-ganda mo kasi. Nakagat ni Marta ang kanyang ibabang labi, tsaka siya napailing. Dahan-dahan rin siyang kinakamot ng marahan ng buhok ni Gemini sa likod habang sumasayaw sila. I love you, Marta. Nagulat si Marta sa sinabi ni Gemini habang ito naman ay sinserong nakatingin sa mga mata niya. Saka na ako magsasabi niyan kapag sinagot na kita. Pilyang tugon naman niya kaya napatawa si Gemini sa kanya. Willing din naman ako maghintay Itinapat ni Gemini ang noo nito sa noo niya, kaya kinilig na naman siya, subalit hindi niya ayon pinahalata. Natagpuan na lang ni Marta ang kanyang sarili na nasa tapat ng kanyang apartment kasama si Gemini matapos siyang ihatid nito. Maraming salamat sa paghatid, sir. Napatigil siya nang tingnan siya ng masama ni Gemini. Gemini, huwag mo na akong tawagin, sir. Pero sa trabaho po, di wag mo akong tawagin ng kahit ano. Unless hindi Gemini ang tatawag mo. Napakagat si Marta sa kanyang ibabang labi. At wag mo nga kinakagat ang lips mo. Mas lalo ako natutuksong halikan ka Mabilis na umiwas ng tingin si Marta dito at narinig niya itong mahinang tumawa. Pumasok ka na sa loob, Marta. See you tomorrow. Good night and sleep well. Sana papanaginipan mo ako. Wika ni Gemini at kumindat sa kanya. Hindi naman niya maiwasang ngumiti dito tsaka siya tumango. Mag-ingat ka sa pagdadrive. Salamat kanina. Nang makapasok siya sa kanyang apartment, ay labis na lang ang tili niya
Naipit ang tunog dahil gabi na't baka pagalitan pa siya ng kabilang kwarto. Ang bilis na nangyari kanina. Hindi ako makapaniwala. Komento niya. Kaagad siya nag-half bath at nagbihis. Nang sumampa siya sa kama ay natanggap siyang text. Just got home. Namiss ka agad kita. Basa pa niya sa mensahe ni Gemini. Aba, bakit pinakikilig niya ako? Nag-reply siya ng good night kay Gemini tsaka siya tuluyang natulog. Kinabukasan, nang buksan ni Marta ang pinto ng kanyang apartment, ay nagulat siya nang makita si Gemini sa labas na nakasandal sa kotse nito. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ang mahal ko. Bakit? May mali ba? Hindi makapaniwalang bumuga ng hangin si Marta para hindi mapansin ni Gemini na kinikilig siya sa simpleng sagot nito. Sa kumpanya na lang tayo magkita. Hindi pwede. Gusto kong paglabas mo ng apartment mo. Ako ang unang makikita mo. Ang dami mo namang alam. Natatawang sagot niya rito. Tuluyan na silang pumasok sa loob ng kotse at kaagad nagpunta sa kumpanya. Nang makarating sila sa opisina, ay nagulat na lang sila dahil may isang box sa mesa malapit sa sofa. For Marta. Basa niya sa isang note. Kinuha niya ang box at binuksan. Subalit mabilis iyong naitapon ni Marta nang makitang isang patay na daga ang laman nito. Marta, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Gemini sa kanya. Nahihirapang uminga si Marta habang nakatingin sa patay na daga. Mabilis namang hinawakan ni Gemini ang magkabilang pisngi niya at pinaharap siya rito. Tingnan mo ako, Marta. Nandito lang ako, okay? Tanging pagtangulang ang nagawa ni Marta. Mabilis na nagpatawag si Gemini ng janitor para kunin ang box at ang patay na daga at pinalinisan niya rin ang opisina. Sino kaya naglagay nun dito? Lumapit si Gemini sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Kung sino man ay magawa nito, malilintikan siya sa akin. Nakakasiguro ko. Sinandal niya ang kanyang ulo sa may dibdib ni Gemini, habang ang binata naman ay hinihimas ang buhok niya. Makalipas ang isang buwan ay hindi na muling nakatanggap pa ng kung ano si Marta. Mas lalo rin naging maganda ang bonding nila ni Gemini na nanliligaw na sa kanya. Kasulukuyan silang nasa may dalampasigan. Nang tanungin siya ni Gemini kung saan siya gustong pumunta, ay iyon kaagad ang naisip niya. Hinubad pa niya ang kanyang heels at mabilis na tumakbo sa pinong buhangin. Gemini! I love you! Sigaw niya. Kahit malayo siya, ay nakita niyang nagulat si Gemini sa sinigaw niya. Mabilis itong tumakbo, papunta sa kanya at bigla siyang kinarga. Anong sinabi mo? Secret? Hindi mo ba narinig? Malas ka. Kapag hindi mo sinabi, kahalikan talaga kita. Nagmatigas pa si Marta at nakipagtitigan kay Gemini. Nang akmang halikan na sana siya nito, ay nagsalita siya. Ang sabi ko, Gemini, I love you. Napapikit na lang si Marta nang halikan siya ni Gemini sa labi. Aminado naman si Marta na gusto rin niya ito. Subalit noon, gusto niyang maramdaman ang pakiramdam ng nililigawan. Hindi naman siya nagkamali dahil ginagawa ni Gemini ang lahat para lang mapasagot siya. Doon niya nalaman na malambing at maalaga pala si Gemini, na siyang ikipinanatag ng puso niya. Sinasagot na nga kita sa tanong mo pero hinalikan mo pa rin ako. Usal pa niya nang kumalas na si Gemini sa paghalik sa kanya. I love you too, Marta. Malambing na sagot ni Gemini sa kanya. Napasimangot na lang siya tsaka inilapag ito. Mabilis naman niyang niyakap ang kanyang nobyo habang mahigpit rin siyang niyayakap nito pabalik. Boyfriend mo na ako. Nakangiting saad ni Gemini nang kumalas na siya sa pagkakayakap nito. Oo, boss na kita, boyfriend pa. Biglang umuso si Gemini sa sinabi niya kaya natawa siya. Bakit? May mamali ba akong sinabi? Gusto kong boyfriend lang ang tingin mo sa akin. Pero boss rin naman kita. Ikaw ang boss ng boss mo. Napatawa siya sa sinagot ni Gemini, tsaka niya pinisil ang ilong nito. Hawak kamay silang naglakad sa tabing dagat at tinatanaw ang malawak na dagat. Kita mo ba ang dagat na yan? Ganyan kalawak ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi mo lang alam. Nakayakap si Gemini sa likod niya kaya hindi niya maiwasang kiligin.
Ay sos, ng bola pa. Kakasugot ko nga lang sa'yo eh. Baka hindi mo alam, matagal na kitang gusto. Mabilis na humarap si Marta dito at tiningnan sa mata. Mahal na mahal kita, Marta. Parang inihele si Marta sa malambing na boses ni Gemini nang sabihin iyon sa kanya. Napangiti naman siya dito at iniabot ang labi nito para halikan ito. Yun ang sagot ko sa'yo. Matamis na anya, kaya napakagat naman si Gemini sa labi nito. Hindi nagtagal ay naging maganda ang takbo ng relasyon ni Marta at Gemini. Sa trabaho, mas nagiging boss pa si Marta kaysa sa nobyo niya na patay sa kanya. Isang araw, may natanggap na sulat si Marta. Sabay nilang binasa iyon ni Gemini, subalit kumunot ang kanyang noo sa nakita. Malandi ka. Haliparot. Inahas mo si Gemini. Nanginginig ang mga kamay ni Marta habang hinahawakan ng sulat. Mabilis itong kinuha ni Gemini at itinapon sa basurahan. Totoo bang sinabi sa sulat na malandi ako? Na inahas kita? Sunod-sunod na tanong niya sa kanyang nobyo. Hindi yan totoo, baby. Alam mo kung bakit kita nagustuhan. Hindi totoo yun. Niyakap siya ni Gemini tsaka siya nito hinalikan sa labi. Huwag ka maniwala doon, okay? Tumango siya kay Gemini habang mahigpit ang hawak nito sa kamay niya. Nang gumabi ay naunang umalis si Gemini dahil may dadaluhan pa itong meeting habang siya naman ay may gagawin pang paperworks. Habang naglalakad siya ay may nakita siyang isang empleyado na hindi pa umuwi. Shara? Tawag niya dito. Nang tumingin ito at lumingon sa kanya ay nagulat siya nang makitang nakatingin ito ng matalim sa kanya. Nakakatakot ang mukha ni Shara na para bang papatay ito ng tao. Okay ka lang ba? Tumahimik ka nga, Marta. Huwag ka magpakasanta-santita. Isa ka lang namang malanding babae na kumakapit kay Sir Gemini. Nanlaki ang mga mata ni Marta sa narinig. Oo. Ako nagpapadala sa'yo ng sulat at patay na daga dahil naiinis na ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Ako rin na naglagay ng maraming asin sa kape na tinimpla mo noon para kay Sir. Lalo na ang nagbigay ng maling papeles kay Miss Cynthia. Shara, bakit mo ginawa yun? May kasalanan ba ako sa'yo? Oo. Malaking kasalanan mo. Ngayong alam ko na may relasyon na kayong nalang lalaking matagal ko nang gusto. Malandi ka talaga, Marta. Nung nagkamali ako sa mga papeles na dinala ko kay Sir, nagalit siya sa akin. Pero ikaw, nung maling papeles na natanggap kay Miss Cynthia, hindi mo lang nagalit si Sir. Malandi ka! Sigaw nito. Hindi inaasahan ni Marta na ganoon na lang kalaki ang galit ni Shara sa kanya. Nakilalang nerd sa kumpanya nila ay may gusto pala sa nobyo niya. Ngayon tayong dalawa lang dito. Baka gusto mong masunod na sa dagang binigay ko sa'yo. Tumakbo si Shara papunta sa kanya habang may hawak itong kutsilyo. Akala ni Marta na masasaksak na siya. Subalit bigla na lang dumating si Gemini at sinipa ang kamay ni Shara. May kasama ring pulis si Gemini at kaagad din ampot si Shara. Shara, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Tuluyan na itong dinala ng pulis habang niyayakap naman siya ni Gemini. Buti na lang at dumating ka. Hindi ko alam kung ano mangyayari kung hindi ka dumating. Tamang ang kutob ko may mangyayaring masama sa'yo. Ayos na, Marta. Malambing na sagot ni Gemini sa kanya. Napag-alaman ni Marta na obsessed pala si Shara kay Gemini dahil umabot sa puntong naglagay pa ito ng hidden camera sa opisina nito. Makalipas ang isang buwan ay tila naging payapa na ang buhay nilang dalawa. Kasalukuyang nasa private villa sina Gemini at Marta dahil nasa isang resort sila na may malawak na golf course. At dito, napagpasyahan ng mga kaibigan ni Gemini sa negosyo na maglaro ng golf. Sinama mo pa talaga ako. Alam mo namang hindi ako marunong mag-golf. Saad pa niya habang tinitingnan ang kanyang suot. Nakasuot siya ng puting golf polo shirt at puting golf skirt. Okay lang, baby. Ang cute mo kayong tingnan sa suot mo. Nakangiting sagot ni Gemini. Sumimangot na lang si Marta at naglilikot dahilan para matamaan si Gemini sa mukha. Hala, sorry. Subalit napangisi lang si Gemini sa kanya.
Gusto mo ba mag-sorry sa ibang paraan? Pagbibiro nito. Ngunit, nagulat na lang si Gemini nang lumuhod si Marta sa harap niya at itinali ang buhok nito. Napalunok siya sa kanyang laway, lalo na't nakakaramdam siya ng pagkatigas sa baba niya. Napabugan na lang siya ng hangin nang taliin ni Marta ang sintas ng suot niyang sapatos. Nang tingnan siya nito, ay napaiwas siya ng tingin. Bakit ka namumula? Tanong ni Marta sa kanya. Wala. Narinig naman niyang tumawa ang kanyang nobya kaya napanguso siya. Dumi naman ang isip mo, Mr. Salcedo. Bad yan. Asar pa nito sa kanya at hinalikan siya sa labi. Aalis na sana si Marta. Subalit mabilis niyang hinawakan ang kamay nito at napaupo pa sa hita niya. Kaagad niyang hinalikan si Marta sa labi at lalo lang nag-init ang kanyang nararamdaman nang tumugon ito sa mga halik niya. Naging mapusok ang kanilang paghahalikan hanggang sa hinahawakan na niya ang mapuputing hita ni Marta. Doon lang sila napatigil nang may kumatok sa pinto ng kanilang kwarto. Pala. Anya at tuluyan na silang lumabas ni Marta para maglaro. Nang matapos sa paglalaro nila Gemini, ay bumalik rin sila kaagad sa villa. Grabe, ang sakit ng katawan ko kahit hindi naman ako naglaro. Sambit ni Marta nang makahiga ito sa kama. Gabi na nang makarating sila sa villa dahil nakipag-usap pa si Gemini sa mga kaibigan nito. Tumabi naman ang nobyo niya at malagkit na nakatitig sa kanya. Ano na naman ang gagawin mo, Mr. Salcedo? Nangaakit na tanong ni Marta na may halong biro. Wala, baby. Tumawa si Marta, tsaka sila napahiga sa kama. Magkahawak ang kanilang mga kamay at tahimik na nakatingin sa bintana. Humarap naman si Gemini sa kanya kaya napangiti siya. Alam mo ba, baby? Ako naghagis ng malaking beads sa sahig ng corporate party. Bored kasi ako noon dahil wala akong makausap. Alam mo namang mailap ang mga tao sa akin eh. Hindi ko lang in-expect na ikaw ang makakatapak noon. Kaya natapon ng alak sa suot ko. Hindi makapaniwala si Marta sa kanyang naririnig. Alam mo bang gusto ko na magpalamon sa lupa dahil sa hiya? Napangiti ako noon dahil yun ang unang beses na may nagtakang lumapit at hawakan ako. Doon ko naramdaman na itrato bilang ordinaryong tao at hindi boss na pinangingilangan ng lahat. Pero alam mo ba, hindi ko pinagsisisihan na nangyari yun. Dahil yun na naging daan para magkalapit tayo sa isa't isa. Napangiti si Marta. Ako rin. Hindi ako nagsisisi kahit sobrang takot ako nun. Yun ang pagkakamali na ayaw kong itama. Pero alam mo ba, baby? Hindi na rin ako takot na magkamali. Dahil alam ko na mayroon akong matututunan. Matamis na ngumiti ang nobyo niya sa kanya tsaka siya nito hinalikan. Naging uhaw sila sa isa't isa hanggang sa isa-isang natanggal ang suot nilang damit. Bago pa man yun, ay tinakpan muna ni Gemini ang bintana para hindi sila makita dahilan para matawa si Marta. At doon ay may nangyari sa kanila. Hindi alam ni Marta kung paano nangyari iyon, kaya sinabunutan niya ang kanyang sarili. Mahal ako ni Gemini, hindi niya ako iiwan. Nabanggit na kasi niya kay Gemini noon na ayaw niyang magkaanak, subalit hindi niya sinabi ang rason. Makalipas ang isang buwan, ay nagtaka siya kung bakit hindi siya dinadatnan. Doon bigla siyang kinabahan. Bumili siya ng PT tsaka niya iyon ginamit. Nang makita niya ang resulta ay hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Kakauwi lang ni Gemini galing sa trabaho at kasalukuyan silang nasa bahay nito. Ay baby, sulit mo ba ang day off mo? Malambing na tanong nito sa kanya, subalit bigla na lang siyang umiyak. Nakita niyang nag-aalala ang kanyang nobyo, kaya agad niyang ibinigay ang pipi rito. Buntis ka? Tumango siya dito kaya naman ay inalalayan siya nito para umupo. Gemini, malito. Malito. Sinabi ko naman sa'yo na ayaw kong mag-anak, di ba? Naiiyak na saan niya. Hinawakan ni Gemini ang magkabilang pisngi niya tsaka siya nito tinitigan sa mata. Baby, hindi malito. Hindi to ang naaayon sa gusto ko. Baby, blessing to para sa atin. Mas lalo pang naiyak si Marta. Natatakot lang kasi ako na baka magaya ko kay mama. Baka hindi mo ko panagutan.
Hindi yan mangyayari, mahal ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya sa nalaman ko na magiging tatay na ako. Napapikit naman siya nang halikan siya ni Gemini sa labi. Pinapangako kong gagawin kong lahat para sa inyong dalawa ng anak ko. Kasama mo ako, baby. Magiging masaya at kompletong pamilya tayo. Naging kampante si Marta sa sinabi ng kanyang nobyo. Hindi pa man lumalaki ang kanyang tiyan ay nagpakasal na rin sila kaagad. Hindi man iyon naging enggrande dahil yun ang gusto ni Marta, subalit masayang masaya siya sa bagong kamanata ng kanyang buhay. Isa na akong asawa at magiging isa na akong ina. Wika niya habang tinitingnan ang kanyang tiyan. Hindi nagtagal ay isinilang ni Marta ang isang sanggol na lalaki at pinangalanan nila itong Gio Martin. Ang pogi naman ng baby natin. Manang-mana sa akin. Natutuwang wika ni Gemini habang tinitingnan ng anak nila ni Marta. Aba, ang galing mo talagang gumawa Bitbit ko ng 9 na buwan tapos kamukhang kamukha mo nung lumabas. Tumawa ang asawa niya sa kanya. Sa susunod, gagawa tayo ng baby girl, mahal. Kamukhang kamukha mo naman. Tumigil ka nga dyan. Kakapakan ako pa nga lang Natatawang sagot ni Marta. Matamis siyang ngumiti nang halikan siya sa labi ng kanyang asawa. Alam mo ba, mahal? Matagal na kitang nakita noon pa. Noong nasa park ako, ay nakita kitang tinulungan mo yung batang umiiyak. Pinapatawa mo pa nga siya para tumahan Hanggang sa dumating ang mommy niya. Yun ang dahilan kung bakit gusto kong magkaanak. Pero tadhana nga naman dahil ikaw pa ang ina ng anak ko. Napaluhan naman si Marta sa ipinagtapat ng kanyang asawa, tsaka siya nito hinalikan ulit sa labi. Naging hands-on si Gemini bilang isang ama at asawa na ipinagpapasalamat naman ni Marta. Hindi nagtagal ay lumaking mabuting bata si Gio dahil na rin sa mga magulang nitong nagpalaki sa kanya. Gising pa, mahal ko. Malambing na saad ni Gemini sa kanya nang makauwi ito sa bahay. Hinahalik-halikan pa nito ang batok niya kaya nakikiliti siya. Mahal, ano ba? Nakikiliti ako. Bumulong ito sa tenga niya na siyang ikinangisi niya. Tulog na ba si Gio? Tumango si Marta. Kaya naman binuhat siya ni Gemini patungo sa kanilang kwarto. At dahil soundproof ang kwarto, ay malalakas ang sigaw ni Marta dahil sa kapilyuhan ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang taon ay naging masaya ang pamumuhay nilang mag-asawa. Sabay nilang pinapalago ang kumpanya at tumutulong rin sila sa kapwa. Si Gio naman ay nasa college na at kumuha ng kursong architecture. Hindi talaga natin maiiwasang magkamali. Subalit, may mga pagkakamali na naghahatid sa atin ng panibagong yugto. May pagkakamali rin na ayaw nating itama. Bagkus ay naghahatid din ito ng biyaya. Hindi man inakala ni Marta, ngunit alam niyang iyon ang ipinagkaloob ng tadhana. Mali ring mainggit tayo sa ating kapwa, lalo na't nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda. Katulad na lamang ni Shara. Ang pagmamahal niya kay Gemini ay nag-udyok sa kanya para mainggit kay Marta at maging masama. Panghuli, may taong inilaan ng Diyos para sa atin. Nasasamahan ka sa habang buhay. Aalagaan ka, mamahalin ka, at ipaparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli si Miss Land. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. 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 Muli.